epektibo na ang price ceiling sa bigas, numero 1 nasa pool ang mga rice retailer partner. Kaya nga para hindi tuluyang malugi, may ayuda raw na ibibigay ang gobyerno sa kanila. Magkano naman kaya? 15,000 pesos po kada rice retailer. At ito po ay tinatarget natin kung hindi man within the week, ay next week po, ay maibigay po kaagad natin sa ating mga apektadong retailers. Siyempre, kailangan po ay registered po yung business sa kanila para siyempre malaman na ay nag-exist. Hinihintay na lang daw ng DSWD ang listahan ng qualified beneficiaries mula sa Department of Trade and Industry na i-validate naman ng Department of Agriculture. At balita ko naman sa Department of Justice, buburaw sila ng mga grupong magmomonitor kung sumusunod ba o sinusunod ba ang price cap. Oo, at sabi nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, meron din silang team na nag-iimbestiga sa rice smuggling. Pinag-aaralan daw nila ang mga kasong pwedeng isampa sa mga nananamantala, gaya halimbawa ng economic sabotage at profiteering. Eto, usapang price ceiling pa rin po tayo mga kabalita. Nakikiusap ang ilang rice retailer sa Palawan. Huwag muna ipatupad ang price cap. Oo nga, hiling nila na bigyan sila ng 2 linggo para ubusin ang kanilang stock ng bigas. Sabi ng Puerto Princesa Grains Retailers Association, mahirap daw ibenta ang bigas sa itinakdang price cap. Kahit daw magbigay ng ayuda ang gobyerno, hindi pa rin sapat para pambawi sa kanilang puhunan. At balita ko naman sa General Santos City, ay nag-ikat po ang ilang opisyal sa ilang bigasan doon. Mahigpit din ang monitoring sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Kumustahin natin ang mga rice retailer at magsasaka sa ilang probinsya na doble dagok na kung ituring ang implementasyon ng price cap o rice cap. May balita live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Paul? Rafi at mga kabalita, nako, eto na nga, ramdam na sa maraming lugar sa bansa yung epekto ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas, hindi lamang sa mga rice retailers, kundi maging sa mga magsasaka. Sa Abra na nga lamang daw ay hindi na raw nagbebenta ang ilang rice retailers ng regular milled rice na mabibili ng 41 at well milled rice na mabibili naman ng 45 pesos dahil wala naman daw mapagkukuhanan ng supply sa mga nasabing klase ng bigas. Nananatiling mga premium grade rice ang kanilang paninda na ang presyo ay umaabot sa 52 pesos hanggang 56 pesos ang kada kilo, Rafi. Doble dagok naman daw sa mga magsasaka sa Ilocos Norte ang price ceiling dahil hindi pa raw nila nababawi ang kanilang gas sa mga nasirang palay, bunsod naman ng nagdaang bagyo. Mahigpit naman ang monitoring ng Gapan City LGU sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Katuwang daw nila ang DTI at DA sa monitoring. Sumunod naman ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng San Leonardo sa Nueva Ecija. Sa Pampanga, hirap din ang mga sitwasyon ng mga magsasaka doon. 2 linggo na raw silang hindi nagtanim dahil nga sa baha na dulot ng walang tigil na ulan at wala na rin daw silang kita. Apektado sila sa price ceiling ng bigas na iniuutos ng pamahalaan. Inaasahan na raw ng mga magsasaka sa Pangasinan ang pagkalugi dahil nga sa pagpapatupad ng price ceiling. Nananatili kasing mataas ang presyo ng pataba. Papabor lamang daw sa kanila ang price ceiling kung bababa rin daw ang presyo ng pataba. Sa Isabela naman, nangangamba ang mga magsasaka na bagsak presyo ang bili ng mga trader sa palay dahil na rin sa ipinatutupad na price ceiling. Nasa 16 pesos hanggang 23 pesos daw kada kilo ang bili ng mga traders sa kanilang palay. Posibleng bumaba pa daw ito dahil sa price cap. Ang ilang rice retailers sa Batangas, pikit mata na lamang daw na ibinagsak sa 45 at 41 pesos ang well-milled at regular milled rice. Ikinabigla rin ng Grain Retailers Confederation of the Philippines itong Executive Order number 39. Para sa grupo, tila hindi raw nabigyang konsiderasyon at boses ang mga nagtitinda ng bigas. Sad-sad sa pagkalugi raw ang aabuti ng mga nagnenegosyo. Rafi, ramdam din ng ilang magsasaka sa Camarines Sur, hindi lang ang price ceiling kundi ang taas presyo ng bigas. Problema rin kasi nila ang mataas na presyo ng pataba at agricultural services. Kaya't hiling nila ngayon na mabigyan sila ng ayuda ng gobyerno para mas lumago pa ang produksyon ng bigas. Sa Kalinan, public market sa Davao City, may ilang tindahan na nagpatupad ng price cap sa regular na well-milled o regular at well-milled rice, ngunit mas mababa umano ang kalidad ng bigas kung ikukumpara naman sa mga mamahaling klase. Rafi, tungkol naman doon sa huling
tungkol doon sa hiling ng mga magsasaka na mababang presyo ng pataba. Kasi daw currently ang presyo ng pataba na nakukuha nila ay umaabot sa 1,500 hanggang 1,700 pesos. Ang gusto nilang mangyari ay isarado na lamang ito sa 1,000 pesos o mas mababa pa doon sa halaga na iyon. Rafi. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.